He's wasted and she's crazy. Ganito sila pinagtagpo ng tadhana. Pinagtagpo nga ba talaga o kamalasan lang? Ito ang palaisipang tanong ni Damon. 30 na siya at walang balak mag-asawa dahil abala siya sa kanilang mga negosyo. Ngunit dahil nilasing siya ng mga kaibigan niyang gusto na rin siyang pag-asawahin, nakagawa siya ng bagay na talaga namang pagsisisihan niya. Ito ay ang maikasal sa probinsyanang si Maloy. Ngunit nang balikan niya ito sa club upang kausapin at bigyan ng kasunduan na dapat silang mag-annulled, ay wala na ito. Nasa probinsya na pala ito, dahilan para kailanganin niyang makipagsapalaran at makisama doon upang mapaniwala ito na ikakasal sila at kapag hindi nila inayos ang annulment, parehas masisira ang kanilang buhay. Parehas silang lasing at ikinasal sa kaibigan niyang mayor na may authority upang magkasal. Mababawi pa kaya ni Damon ang normal niyang buhay kung makukulong na siya ng pag-ibig sa makulit na taga-probinsyana? Masakit ang ulo ni Damon nang magising siya. Napamulat siya dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya. Grabe ang kalasingan niya kagabi para mabaliw ng husto. May ibang paunti-unti ay bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit malabo pa dahilan para mas sumakit ang kanyang ulo. Sinuri niya ang paligid at sa tingin niya, nasa VIP room pa rin siya ng club. Balak na sana niyang lumabas nang biglang iluwa ng pinto ang dalawa niyang kaibigan. "Congrats bro!" Natatawa si Brian habang hinihilot ang sintido nito na sa tingin niya may hangover din. Napakunot ang noo niya sa bati nito. Si Danny naman naiiling habang tumatawa. "Bakit? May ikinama ba ako?" Takang tanong niya. "Ikaw ang makakasagot niyan. Ginanap na ba agad ang honeymoon o sa susunod na araw na lang?" Para bang inaasar pa rin siya ni Brian. "Bakit ba ha? It's not funny, just say it." Utos niya. "Kasi naman bro, sa kalasingan mo, pinakasalan mo yung babaeng napakabaduy at manang ang style. Sa tingin ko, taga ibang lugar at mukhang dayo. Nagulat nga kami kasi siya ang pinili mo, imbis na yung magandang modelo at sexy. Ikinasal kayo ni Arthur, pero si Arthur, nasa ibang bansa ngayon. Alam niyang matatauhan ka daw pagising, so ayaw niya ng makulit. If gusto mo daw mabawi ang kasal, magpa-annulled na lang daw kayo. Mayaman ka naman daw." Ito ang paliwanag ni Brian na hindi pa rin nag-sink in sa kanyang utak. Ibang klase yata ang alak na natira ni Damon. Ikakasal na lang sa manang panayon. Kawawang nilalang. Segunda naman ni Danny. "This is your fault, Brian. Sana kasi ikaw na lang ang pumili. Hindi yung lasing pa ang pinapili mo. Kinasal nga sa weird na babae pa at baduy." Naiiling si Danny. Tanggapin mo ang galit ni Damon. Matalim ang naging titig niya kay Brian. "Do you think that's funny?" "Well, guess what? It's not funny, Brian. Hindi harmless ang prank mo kundi nakakasira ng buhay." "Bro, wait lang. Ikaw naman ang mapilit eh. We're just kidding kagabi then sineryoso mo at sinabi mo magpapakasal ka na para magulat ang lahat." Mahina siyang napamura. Buisit kasing alak na yan. "Now tell me, where do I find that woman?" Ano to?" May nakuhang ID si Danny sa gilid ng kama. "Tadhana nga naman. Ito na ang sagot sa tanong mo, my friend." Natatawa pa nitong Saad. "Maloy pala pangalan niya. Nice name, tsaka maganda naman sana, baduy lang." Inirapan niya si Brian. "Find that woman." Utos niya kay Brian. "Hey, bakit ako? Lasing na lasing din yan, baka walang maalala. Iniwan namin yan kasama mo dito eh. Pero tignan mo, wala na siya. Malamang kasi inakala niya na pinagsamantalahan mo siya. Sino bang hindi mag-iisip? Paniguradong kung alam niyang ikinasal kayo, siya mismo ang maglalapit sa'yo at sasabihin bakit mo siya pinakasalan." Bakit ba siya pumayag? Inis rin niyang tanong. "Lasing nga kayong dalawa. Gets mo ba? Ikaw mismo ang maghahanap sa babaeng yan kaya good luck sa'yo, Damon. Ayaw mo nun, may pahinga ka na sa trabaho. Hindi na sa trabaho ang stress mo kundi sa pag-aayos ng annulment." Mariin siyang napapikit habang madiing hawak ang ID ng babae. Samantalang si Maloy naman, habang nasa bus ay naduduwal dahil sa epekto ng alak. Masakit din ang ulo niya na para bang ayaw siyang buhayin. Bakit ba kasi nag-inom siya? Nagising na lang tuloy siya na may katabi ng lalaki. Gustong maiyak ni Maloy sa mga kamalasang nangyari sa kanya.
Una, ay naloko siya ng taong nagpaluwas sa kanya sa Manila upang magtrabaho dahil mas malaki daw ang kita ng pera doon. Ngunit ang ending, ibubugaw lang pala siya nito sa mga customer na foreigner. Sa inis niya, nagpakalunod siya sa alak dahil hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag sa kanyang mga magulang na siya ay naloko. Hindi naman niya inaasahan na may lalaking magsasamantala pala sa kanya. Palibhasa, hindi niya alam ang pasikot-sikot sa Manila. Hindi niya kilala ang karakas ng mga tao doon. Nagising na lamang siya kinabukasan na may katabing lalaki. At sinuri naman niya ang katawan niya, wala namang kakaiba. Hindi naman masakit ang perlas na kanyang iniingatan. Wala namang bahid ng dugo. Ibig sabihin ba, virgin pa din siya? Sadyang nakatabi lang niya ito sa pagtulog. Para sa kanya, pananamantala pa rin yun. Mas malaki ang problema niya kapag nagalaw siya nito. Buti na lamang at hindi pa rin siya pinabayaan. Lola, sorry, nakita mo ang kalandian ko at pagiging gaga ko kagabi. Salamat sa gabay mo, Lola. Bulong niya. Kapag ba ginalaw ako ng lalaking yun, Lola, ihilahin mo lawit niya. Parang timang si Maloy na kinakausap ang kanyang sarili. Pauwi na siya ngayon sa probinsya. Uuwing may hangover si Maloy. Ngunit mas pinoproblema niya ay paano niya sasabihin o ipagtatapat sa pamilya na siya ay naloko. Mawawala na nga yata talaga sa kanila ang kanilang bukirin. Ito kasi ang dahilan kung bakit siya magtatrabaho sana sa Manila dahil nais nilang mabayaran ang utang nila para hindi ang bukirin nila ang kuhanin. Naluluhanan naman tuloy siya. Bakit ba kasi may mga taong gago? Inis niyang sigaw. Nakalimutan niyang nasa loob nga pala siya ng bus. Nasigawan din tuloy siya ng konduktor at kamuntikan pang mapababa. Gabi na nang makarating siya sa kanilang probinsya. Kumatok muna siya sa pinto at hinihintay ang magbubukas sa kanya. Mas kinabahan siya nang ang ama niya ang nagbukas. May ngiti pa rin ito at tila ba masayang siya ay makita. Amang, may naging problema po sa... Hindi na siya nito pinagsalita pa. Pinutol nito ang sinasabi niya dahil niyakap siya nito ng mahigpit. Walang problema anak, basta ligtas ka. Ikaw palagi ang mahalaga sa amin. Masaya pa nga kami na umuwi ka dahil mas gusto kong dito ka na lang kung mapapahamak ka lang doon. Ito ang salitang talaga namang nagpaiyak kay Maloy. Nagayak na ni Damon ang mga gamit na kanyang kailangan. Maging ang kotse na dadalhin niya ay napasuri na niyang mabuti upang walang maging problema dahil sa malayong probinsya ng Isabela ang pupuntahan niya. Lalaman niya kung saan ang dalaga. Sa mismong address na lang nito ang ipagtatanong niya dahil hindi niya kabisado ang lugar. Ngunit may address naman siya, so hindi naman siguro siya maliligaw. Bro, seryoso? Pupuntahan mo talaga? Pabayaan mo na lang kaya tipaubaya sa abogado mo. Baka lang kasi mapano ka pa dun sa lugar na yun. Pinipigilan siya ni Danny. Kasalanan nyo naman to, kaya bakit pa kayo nag-aalala o natatakot for me? Bahala na, basta kailangan ko siya makausap. Hindi na siya pinigil pa ng mga ito. Ibinili na lamang niya ang kanyang bahay upang kahit papaano may magtao. Walang alam ang magulang niya sa ginagawa niyang ito at kung sakali na malaman ng mga ito, baka nga matuwa pa sila dahil ikinasal siya ng biglaan. Mahaba ang biyahe, kaya naman kahit madaling araw siyang umalis, kinagabihan na siyang nakarating. Bumaba muna siya upang magtanong kung saan ang bahay ni Maloy. May ID rin naman siya na ipapakita. Humanap siya ng maaaring mapagtatanungan. Kuya, may 5 ka ba dyan? Bigla na lamang may kumalabit na bata sa kanya. Madungis ito at may sipon. Napabuntong hininga siya bago ito inabutan ng panyo. Punasan mo muna ang sipon mo bago kita bigyan ito ng pera. Inabutan niya ito ng 1,000. Bumili ka ng pagkain mo, sa'yo lang yan. Kuya, sino po bang hinahanap nyo? Ang ganda ng kotse mo. Namamangha nitong sabi. Gusto mo ba tulungan kita kasi binigyan mo ako ng pera eh. Alam ko yata ang lugar na to at kilala na ako dito. Mayabang na sabi ng 10 taong gulang na bata. Sige nga, kilala mo ba ang pangit na to? Tanong niya sa bata. Pangit? Pangit ba si Ate Maloy? Ate ko yan eh. Hindi siya pangit kuya. Ligawin nga yan dito eh. Si Pekto, baliw na baliw sa ate ko. Kaya dahil ayaw pa kasal ni ate sa kanya, kinukuha niya na lang yung bukirin namin. Salbahe ni Pekto no. Susundukin ko siya pag matanda na ako. Nagulat siya na kilala pala nito mismo ang hinahanap niya at ate pa nito. Kapag nga naman umaayon ng swerte,
Hindi na siya naligaw. Nasa bahay si ate eh. Tara na kuya, sama ka. Sumakay ka na sa kotse. Hindi ko kasi pwedeng iwan to. Utos niya bago bumalik sa kotse. Tinuro nito ang daan patungo sa kanilang bahay. Sa isang simpleng kubo sila huminto. May paradahan naman kaya safe ang kanyang kotse. Dito na ba? Parang bahay lang ng aso ko. Laki po pala ng bahay ng aso mo kuya. Siguro mayaman ka no? Hala oo mayaman ka kaya binigyan mo ko ng 1,000. Sa binigay mo kuya, may ulam na kami sa 1 linggo. Ganun ba? Good for you pala. Sabihin mo sa ate mo may bisita siya. Utos niya sa bata. Mabilis naman itong sumunod. Bakit na naman ba tutoy? Kung sepekto lang naman sana sinabi mong wala ako. Sigaw pa nito bago natigilan nang siya ay makita. Nanlaki ang mata nito at itinutok ang walis nitong hawak. Ikaw? Anong ginagawa mo dito sa amin? Buwisit ka? Hindi ka pa nakontento na kamuntik mo kong pagsamantalahan? Ha? Wala akong ginawa sa'yo, iba ang pakay ko Maloy. Will you listen to me first? Sino ka mo? Maloy, ano ka mo? Sinong nagsamantala sa'yo? Sigaw ng matandang lalaki na may dalang panabas. Nagulat si Damon at agad na natakot para sa safety at sa buhay niya. No po, hindi ko po yun magagawa. Depensa niya habang takot na takot. Si Amang naman hindi mabiro. Binawi nito ang binibintang nito. Si ano nga pala, Amang, kaibigan ko po. Kasama ko ho ayan sa Maynila, mabait ho. Tinulungan ako. Damon po Amang, kinagagala ko pong makilala kayo. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang makipag-shake hands sa ama ni Maloy. Pinanlakihan siya nito ng mata. Aalis na rin ho siya. Kinamusta lang po ako. Di ba Damon? Ngunit wala siyang balak na umalis. Ano siya hibang? Hilong-hilo na nga siya sa biyahe tapos aalis lang ng ganun. Papatulan niya na ang kasinungalingan ni Maloy dahil kailangan niya itong makausap. Kailangan niya itong makumbinsi na kinasal sila ng kaibigan niyang mayor at ang kasal na iyon ay totoong kasal. Dahil na-register na yun agad, gawa ng mga gago niyang kaibigan na pinagkaisahan siya. Kapag naayos na niya ang problemang ito, tsaka siya babawi sa mga yun, lalong-lalo na kay Arthur na pumatol sa kalukuhan ng dalawa. Aalis? Palabiro ka talaga Maloy. Amang, nasabi na po ba niya na dito po muna ako dahil magbabakasyon po? Wala naman po kong kakilala dito kundi si Maloy lang. Nasabi po kasi niya na maganda talaga ang probinsya na ito. Kaya naisipan ko pong pumasyal. Willing naman po akong mag-share ng food at sa mga kailangan. Don't worry po. Sukang-suka na si Damon na magkunwaring mabait. Kahit na ang totoo, inis na siya sa dalagang napakabaduy nga ng style. Naka-duster ba naman na parang manang? Ha? Wala naman akong... Pinutol ito ng ama nito. Alam nga namang pabayaan mo siya dyan. Gabi na't napakalayo ng biyahe niya, maawa ka naman sa kakilala mo. Hindi mo naman siguro nobyo yan. Ayoko nagsisinungaling ka sa akin, Maloy. Paninigurado pa nito bago bumaling sa kanya. Lalo ka na, iho. Hindi porket pinayagan kita'y abuso ka. Pag kaibigan ay kaibigan lang, nauunawaan ba ninyo? Iba akong magalit at walang maaaring bumastos o magpaiyak sa anak ko. Mukhang mahihirapan si Damon. Iniwan na sila ng ama nito, maging ng bubwit nitong kapatid. Habang si Maloy ay kulang na lang, lapain na siya ng buhay sa sobrang sama ng tingin nito. Magbabayad ka sa ginawa mo. Hindi kita kilala kung sino ka mang demonyo ka. Damon kasi hindi demonyo. At sa tingin mo talaga gusto ko to. May importante akong pakay sa'yo. Sinampal siya nito. Sabi na nga ba't perlas ko ang pakay mo? Sigaw nito bago tumakbo sa loob ng bahay. Mali ba ang term na ginamit niya? Ito na lamang ang naitanong niya sa sarili habang haplos ang pisngi na sinampal ng baliw na si Maloy. Nanatili si Damon sa maliit na tahanan nila Maloy. 3 araw niya na ngayong araw, ngunit wala pa rin siyang matinong tiyempo para makausap ng masinsinan ang baduy na dalaga. Naiinis siya dahil patagal siya ng patagal sa lugar na ito. Hindi niya ito plinano, ngunit expected niyang siya'y mahihirapan. Wala sana siyang planong makisilong sa bahay nila Maloy. Lalo na't wala naman siyang alam sa buhay probinsya. At hindi naman niya ito lubos na kilala. Basta nandito lang siya para sabihing kinasal sila at kailangan nilang mag-annulment. Pareha silang pipirma para sa consent nila. Ngayon ay tila ba, sising-sisi na siya.
Sana pala ay sa abogado na lang talaga niya ipinaasikaso ang case na ito, imbis na sarilinin niya. Kapag kasi lumapit na siya sa abogado ng pamilya nila, paniguradong makakarating ito sa kanyang magulang at magiging OA na naman ang mga iyon na ayaw niyang mangyari. Masyado kasing loyal ang abogado nila sa pamilya niya, kaya hindi niya ito masuhulan ng kahit gaano kalaking halaga. Iho, ayos ka naman ba sa silid mo? Natigilan siya sa malalim na pag-iisip nang biglang magtanong ang inay ni Maloy na kasalukuyang gumagawa ng merienda. Nakatambay siya dito ngayon sa kusina. Mas nalalanghap kasi niya ang sariwang hangin mula dito dahil open style ang kitchen nila Maloy. Buhay probinsya nga talaga at asal probinsya din ang dalaga kaya baduy. Maayos naman po inay. Magalang niyang sagot. Mabait ang kapatid ni Maloy na si Tutoy at ang inay nito maging ang amang nito. Istrikto lang talaga ngunit maluwag ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Paano mo ba nakilala ang anak ko, iho? Sa dapat po na trabaho namin. Tama bang palusot niya? Mahabang kwento na rin ho kasi inay. Inay at amang na rin ang tawag niya sa mga ito. Nakasanayan lang niya bigla dahil iyon naman ang tawag ng magkapatid. Kasi itong si amang ninyo ay naghihinala na baka nobyo ka ni Maloy. Si Maloy kasi iho, masyadong malihim ang batang yon. Hindi nga niya nasabi ang dahilan kung bakit siya biglang napauwi dito sa amin, kahit na 2 araw pa lang naman siya doon sa Manila. Sa tingin mo ba ay bakit? May ideya ka ba iho? Kasi ay nag-aalala kami. Madalas siyang tulala simula nung umuwi siya. Sasaktan lang ako na baka may nangyari sa kanya doon. Napaiwas siya ng tingin dahil naaawa siya sa matanda. Ngunit anuman ang dahilan ni Maloy, wala naman siyang alam. Maloy! Pawisan si Maloy nang ibaba niya ang buhay niyang gatong. Nilingon niya ang tumawag sa kanya. Napairap siya nang makita si Pekto na palapit sa kanya. Kasama nito ang mga alagad nitong mukhang insekto. Ate, wag mong papatulan si Pekto kahit anong mangyari. Hindi na bali na maghirap, wag lang maging bayaw ang pangit na yan. Bulong ni Tutoy sa kanya. Natawa siya bago sumagot. Hindi mangyayari yun, Tutoy. Itaga mo sa bato. Si ate ang bahala, walang magagawa si Pekto dahil sa atin ang bukirin. Tumango ang kapatid niya. Nakauwi ka na pala talaga. Maloy, ayaw mo pa rin bang tanggapin ang alok ko? Libre na ang utang basta maging asawa kita. Maloy, wag nang matigas. Sabat ng isang alagad ni Pekto. Tigilan mo nga ako, Pekto, dahil kahit magunaw ang mundo o kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki dito sa mundo, hindi kita papatulan. Anong silbi ng pipino kung hindi magagamit? Nakakainsulto ang sinabi mo kay boss. Sigaw ng isang alagad ni Pekto. Oo nga, dapat sa'yo sinasaktan kang babae ka eh. Sang-ayon naman ang isa, habang si Maloy, deadma lang sa mga ito. Maloy, wala ba talaga akong pag-asa? Ako ang mayaman sa lugar na ito, magiging makapangyarihan ka. Maniwala ka sa akin, Maloy. Sabing tumigil ka na eh. Mukha kang kawawang insekto. Isipin mong ako ang pagkain na nais mong dapuan kahit nasa tae ka lang naman dapat talaga dumadapo. Inambahan siya ni Pekto. Sobra ka na. Sige, saktan mo ko. Sobra ka na rin sa panggigipit sa amin. Binabayaran ka naman namin ah. Hindi kami pumapalya ni 1 sentimo sa'yo. Pero dahil gusto mo kong makuha, ito ang paraan mo? Minamadali mo kami? Gusto mo ang bukirin namin? Napakasama mong buwisit ka. Dapat na maningil na ako ng buo. Sasaktan na kita eh. Buwisit na ako sa'yo na maarte ka. Nagulat na lamang si Maloy nang may sumuntok kay Pekto. Go kuya! Sigaw pa ni Tutoy upang i-cheer up si Damon. Anak ng teting naman oh. Mariin siyang napapikit. Tutoy naman, bakit sinabi mo pa sa kanila? Bakit pinaalam mo pa? Kaya ko naman tong si Pek. Pinutol siya ni Damon sa kanyang sinasabi. Ang baba ng height mo pero pride mo abot langit. Ang galing naman. Mas mataas pa sa pride mo sa'yo. Basag ni Damon sa kanya. Can't you see? I'm trying to help you. Thanks me later. Walang emosyong sabi pa ni Damon. Napairap na lamang siya bago napangiwi nang makita si Pekto na dumudugo ang labi. Sino ka bang tao ka? Superhero ka ba ni Maloy? Wala kang alam dito ah. Boss, papatulan na namin to boss. Wika pa ng alagad ni Pekto. Ngunit hambog si Pekto kaya nagmatapang ito. Natawa na lamang siya at nanood.
Sa laki ba naman ng katawan ni Damon, wala talagang binatbat ang gaya ni Pekto sa kanya, kahit isama pa nito ang alagad nitong dalawa. Pasalamat ka, lamang ka ng 2,000 sa akin. Halika tayo ang magharap na dalawa. Nagmamatapang ka eh. Bago sumugod si Pekto, umamba na si Damon na susuntok kaya't napaatras ito. Ano ba pare? Sabi ko na nga huwag ka nang sumali eh. Malaki ang utang nila sa akin. Nakikipag-deal lang ako. Magkano ba? Umuwi na tayo, wala na sa tamang pag-iisip ang taong yan. Aya niya kay Damon. 200,000 lang naman. Mayabang na sagot ni Pekto. Hindi naman sa pagyayabang ay ako ang pinakamayaman dito sa lugar. Natigilan si Pekto nang maglabas si Damon ng tseke. Kahit i-withdraw mo ngayon, hindi tatalbog ang tseke na yan. Ginawa ko ng 300,000 para sa damage na gagawin ko sa mukha mo. Matapos magsalita ni Damon, sinuntok niyang muli si Pekto. Naku pong bata ka! Tahimik lang si Damon habang nagsisermon ang amang ni Maloy. Si Tutoy ay tahimik lang din at alam naman niyang kampi kay Damon. Bakas din ng takot sa nakababata niyang kapatid. Amang, kasalanan ko ho. Umami na si Tutoy. Kasi naman sinabi ko po kay Kuya Damon na si Pekto, kinukulit na naman si ate. Kundi dahil sa akin hindi naman po siya mapapaaway eh. Nalulungkot na paliwanag ni Tutoy. Makukulong po ba si Kuya Damon? Dito na umiyak si Tutoy. Hindi pa natin alam sa ngayon, pero isa lang ang nasisiguro ko. Malamang gaganti si Pekto sa tinamo niya kay Damon. Iho, hindi ka naman lang nag-iingat. Dapat hindi mo na lang pinatulan. Kinatatakutan si Pekto sa lugar na ito dahil sa mayaman siya at kaya niyang bilhin ng batas. Amang, hindi naman ho mangyayari yun. Ako na ho ang bahala. Napataas ang kilay ni Maloy kay Damon. Di pa nga niya na itatanong kung bakit ang dami nitong pera para bayaran na lang ng basta si Pekto kanina eh. Mayaman ba talaga ito? Ibig bang sabihin mas mayaman pa ito kay Pekto? Basta iho, iwasan mo na lang muna lumabas. Dumito na lang muna upang hindi ka mapahamak. At pakiusap, umiwas ka sa gulo dahil hindi ka naman familiar sa lugar na ito. Ngunit nasisiguro ko naman sa iyo na hindi kita pababayaan. Hanggat nandito ka sa poder ko, kargo kita iho. At salamat din pala sa pagtatanggol mo sa anak ko. Wala lang kasi talaga kaming magawa dahil malaki ang utang namin kay Pekto. Hindi nga pala alam ng ama ni Maloy na bayad na sila kanina lang. Iniwan na muna sila ng mga ito upang makapag-usap. Dito ay nakakuha na siya ng tiyempo upang magtanong sa binata. Bakit binayaran mo ang utang namin? Sobrang yaman mo siguro no? Wala akong ibabayad sa'yo, Damon. Nakita mo naman ang kalagayan namin, di ba? Ngunit hindi ko naman tatakbuhan ng utang ko sa'yo kung sakaling totoong checking ngayon. Mukha ba akong sinungaling? That's not fake. Bakit ko naman ilalagay sa kasiraan ang pangalan ko sa barya lang? Sabi ko naman sa'yo, may mahalaga akong pakay kaya ako nandito. Ito na naman ito sa pakay nito. Sabing hindi nga pwede ang perlas ko eh. Kahit binayaran mo yung utang namin, hindi mo pa rin makukuha ang perlas na iniingatan ko, Damon. Hindi naman yan ang tinutukoy ko, Maloy. Pero salamat ah. Bigla namang umiba ang mood niya at naging seryoso. Salamat kasi pinagtanggol mo ko kahit na hindi naman tayo lubos na magkakilala. Ilang araw ka pa lang dito pero napapansin kong close ka na sa kapatid ko at sa mga magulang ko. Palagay na ang loob nila sa'yo. Gusto na sanang magsabi ni Damon ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Tila ba hindi pa ito ang oras na isingit niya ang dapat niyang pakay. Pinakinggan muna niya si Maloy. Sa totoo lang, wala talaga akong ideya sa Manila o kung ano ang lugar na titirhan ko. Napunta ako sa club na yun sa sobrang sama ng loob ko at naglasing. Tapos nakita na lang kita na katabi na kita. Hirap ako magtiwala sa iyo dahil akala ko pinagsamantalahan mo ko eh. Ngayong panatag na ang loob ko na hindi ka masamang tao at di mo yung sinasadya. Sige na, payag na ako manatili ka dito at mag-enjoy sa bakasyon mo. Kung ano man ang pakay mo sa lugar na to, sana magtagumpay ka. Pero sinasabi ko lang sa'yo, hindi ang perlas ko ah. Dugtong pa nito. Ito nga ang pakay niya mismo si Maloy. Ngunit bakit ba nagdadalawang isip siyang sabihin sa ngayon? Napabuntong hininga siya bago nagsalita. I don't know what's happening right now, pero hindi ko matiis na kinakawawa kay dito. Inaalala ko ang magulang mo dahil mabait sila sa akin, and especially Tutoy.
Napakabait niyang bata. It's kinda weird but I found the peace in this place. Malay mo kapag handa na ako, ibigay ko sa iyo ang perlas ko. Hindi nga yun. Inis niyang depensa. Ano? Sige nga, ano? Not right now. Masisira lang ang magandang moment na to eh. Sa ngayon nag-e-enjoy pa naman ako sa lugar na to. Baka hinahanap ka na sa inyo ng magulang mo or ng GF mo. Matanda na ako para bawalan pa ng magulang ko. And I don't have a GF. Nga pala, wala ka ba talagang maaalala nung time na nalasing ka? Pag-iiba niya sa topic. Wala, basta nagising ako nakatabi na kita. Tululaway ka pa nga eh. Nagtutulo rin pala ang laway ng pogi no. Tila ba lumaki ang kanyang ulo. Napangiti siya bago sumagot. Well, wala eh. Ganun yata talaga kahit tululaway, pogi pa din. Yabang mo naman, napuri ka lang eh. Naiiling na tumayo na si Maloy. Baka naghahain na si inay, tara na sa kusina. Aya ni Maloy sa kanya na agad naman niyang sinundan. Simple lang ang ulam, ngunit napakasarap ng kanilang salo-salo. Ngayon na lang ulit niya ito naranasan. Bata pa lang siya, madalang na silang magsama-sama dahil abala ang mga magulang niya sa negosyong pinapatakbo na niya ngayon. Ginugol ng mga ito ang lakas nila para mapaganda ang buhay nila ng mga kapatid niya. Kaya hindi niya masisisi ang kanyang magulang. Ngunit sa kabilang banda, labis ang lungkot na nararamdaman niya dahil hindi niya naranasan ang nararanasan ni Maloy. Matapos lang ang salo-salo, nagpahinga na sila sa kanilang mga silid. Siya naman ay nag-open na muna ng phone niya upang kumuha ng update sa trabaho na kanyang iniwan. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Nais malaman ng mga ito kung bakit nagtagal siya sa probinsya. Bakit wala pa siyang update sa mga ito. Balak na sana niyang mag-reply sa GC nila nang tumawag ang mga ito. Buhay ka pa? Akala namin patay ka na dahil wala kang paramdam. Tanong ni Brian. Balak nga sana naming sabihin sa magulang mo, just in case na wala ka na talaga. Sabat naman ni Arthur na natatawa. Sorry bro, sinakyan ko lang trip nila. Nag-peace sign ito. Matutulog na ako, istorbo kayong dalawa. Right now, hindi ko pa rin nasasabi. Update ko na lang kayo kapag ayos na. Paalam niya bago nag-off ng phone. Sa ngayon, ipagpapatuloy na lang muna niya ang pakikitungo at pakikibagay sa mga ito. Magandang umaga. Napakunot ang noon ni Damon sa masiglang boses ni Maloy. Bakit maganda yata ang gising mo? Kasi legit na bayad na nga kami sa utang. Sila amang malaya na sa bukid na gumalaw. Si Pekto, ayun, mukha pa ring insekto gaya ng mga alipores niya. Mayaman ka nga talaga, Damon. Pwede bang buwan-buwan ko na lang hulugan? Sa ngayon kasi naghahanap ako ng trabaho na pwedeng mapasukan upang maipanghulog ako sa iyo. Bayaan mo na. Isipin mong ginawa ko yun para kay amang at inay. At syempre para sa tropa kong si Tutoy. Nasaan pala sila? Nasa bukid na. Bilin nila na wag kang lalabas kaya naman bantay mo ko ngayong araw. Ngunit nakakalungkot naman dito at mabuboring ka lang kaya naman itatakas kita. Dalian mong maghilamos, aalis tayo. Utos ni Maloy sa kanya. Kibit-balikat na lamang siyang sumunod. Kaya matapos maghilamos, nagbihis na rin siya upang may porma naman kahit paano ang paglabas nila. Si Maloy lang naman ang taong walang fashion man lang. Napakabaduy nito at sobrang manang tignan. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa bestida nitong mahaba. Crush mo ba ako? Grabe na ako natingin. Kapal rin talaga ng mukha mo, no? Asyumera ka masyadong babae ka. Inirapan niya ito habang sinusundan sa paglalakad. Nakasunod lang siya kay Maloy kahit na kung saan-saan sila nasuot. Gusto na nga niyang magreklamo dahil iniisip niyang baka iligaw siya nito. Sa dalampasigan sila napunta. Nakakamangha ang nakita niyang napakagandang dagat. May isang kubo silang sinilungan, hindi kalayuan sa dagat. Dito kami tumatambay nung bata kami. Masukal na kasi ang daan kaya bihira nang mapuntahan. Sa bandang unahan na sila lahat namamasyal, kaya ito parang naabandona na. Ngunit tignan mo naman, kung sino pa ang mukhang inabandona, siya pa ang may gandang itinatago. Oo nga, tama ka. Sang-ayon niya habang nakatanaw sa dalampasigan. Sabi ko sa'yo akong bahala eh. Basta bago sila dumating dapat nakauwi na tayong dalawa. Bilin pa ni Maloy. Oo na, gusto ko pang mag-enjoy. Mamaya mo na ako ayain na umuwi.
Naiiling niya pang wika. Napalingon siya kay Maloy na sumabit ang bestida sa pakong nakausli. Napunit ang laylayan ng bestida. Hindi kasi nag-iingat eh. Hindi siya nito pinansin. Pinunit nito ang ibabang parte na may malaking sira, kaya umikli ang bestida nito. Maliligo ka ba o hindi? Tara na, masayang maligo. Malamig ang tubig. Habang naliligo ka, titingin ako ng mga talaba at seaweeds. Hinayaan niya na lamang ito. In-enjoy ni Damon ang dagat. Ilang minuto pa, tsaka lang niya naisipang sundan si Maloy. Nakita niya itong naliligo. Lumubog ito at pag-ahon, bakat na bakat ang katawan nito na mala Coca-Cola body. Umiba bigla ang tingin niya kay Maloy. Biglang nawala ang manang at baduy na imahe nito sa kanya. Tapos ka ng maligo? Tanong pa nito bago dinampot ang mga nakuha. May nakuha ko, masarap tong ihawin o kaya kainin na lang ng fresh. Bahala ka kung anong trip mo. Tanging sagot niya bago na unang bumalik sa kubo. May mga dala si Maloy na kagamitan kaya hindi sila nahirapan. Bandang hapon, inaya na siya nitong umuwi upang hindi sila gabihin sa daan at hindi abutan ng magulang nito na siya ay itinakas. Pakiramdam tuloy nito, superhero niya ito sa mga oras na to dahil nag-enjoy daw siya dahil sa ginawa nito. Hinayaan na lang niya ang dalaga sa trip nito. Ilang sandali nga lang pagtapos nilang magbihis, tsaka naman dumating na ang mga magulang ni Maloy. Itinakas mo si kuya no? Bulong ni Tutoy. Ha? Paano mo naman nalaman? Ibang klase ka talaga Toy. Bilib na nga talaga siya sa pang-amoy ng kapatid niya. Kasi naman amoy dagat eh. Nakita ko din ang mga uwi mo pero hula ako talaga na sinama mo siya. Oo na, wag ka nang maingay. Baka marinig ka pa ni amang at inay. Mag-isa na naman ako ng sermon. Iho, tawag ka ng amang mo. Napasulyap silang dalawa sa kanilang inay na tinawag si Damon. Inay, anong ganap? Si amang mo may dalang lambanog. Gusto yatang inumin kaya inaya si Damon. Pabayaan mo na, minsan lang namang mag-aya ang amang mo. Basta wag na lang maglasing. Saad niya bago tumayo upang payuhan si Damon. Baka mamaya madulas ito't sabihin hindi naman talaga sila magkaibigan. Mamaya masabi pa nito na nagkakilala lang sila dahil nagising sila na magkatabi sa VIP room ng isang club. Talaga namang malaking problema ang magaganap dahil napaka-istrikto ng ama niya pagdating sa kanya. Prinsesa kasi siya nito. Damon, alalahanin mo na huwag kang maglalasing. Iba magalit ang amang ko kapag nadulas ka sa kanya. Bulong niya nang tumabi dito. Bakit ba pinipigilan mo si Damon? Tanong ng kanyang ama. Hindi naman po. Sinabi ko lang na alalay lang sa inom kasi iba ang tama ng lambanog. Gusto mo ba amang na ako nang magsali ng alak? Voluntaryo niya na hindi nito pinayagan. Maupo ka't makipag-inuman kung gusto mo. Walang tanggero dito, tamang inom lang. Ngunit isinumpa na niya ang alak kaya malabong mag-inom siya. Hinayaan na lang niya ang dalawa. Hanggang sa binalikan na lang niya makalipas ang ilang oras. Nakita niyang namumutla na sa kalasingan si Damon habang ang ama niya ay tulog na. Asawa ko. Tawag ni Damon sa kanya bago siya nito niyakap. Nanlaki ang mata niya. Baliw ka ba? Umahis ka nga. Sinabihan na kita Damon. Madiing wika niya ngunit mahina lamang. Nak, bagsak na pala ang amang mo. Ipasok mo na si Damon sa silid niya at ako na sa amang mo. Biglang sumulpot ang kanyang inay. Kahit na mabigat si Damon, pinilit niyang ipasok ito sa silid dahil baka magdaldal pa ito. Inihiga niya ito ngunit bigla na lamang siya nitong hinila dahilan para maipaibabaw siya dito. Bakit? It's too risky but I don't care. Bulong ni Damon. Nanlaki ang mata niya nang halikan siya nito. Nagising na lamang si Damon na masakit ang kanyang ulo. Ito na naman siya sa pakiramdam na to. Parang naulit lang. Napabuntong hininga siya bago sinubukang alalahanin ang mga nagawa niya kagabi. Gayong lasing na lasing siya. Ngunit sa pagkakataon na to, wala siyang maalala ni isa. Ang tanging pumasok lang sa isipan niya ay ang panimula ng inuman nila ng ama ni Maloy. Umalis siya sa silid matapos maghilamos. Nadatnan niya si Maloy na mukhang puyat na unggoy ang atake. Tulala ito habang nagkakape, habang ang inay nito naghahanda ng almusal. Magandang umaga po, inay. Bati niya bago naupo. Siniko niya si Maloy. Ikaw ba ang nagdala sa akin sa kwarto? Bulong na tanong niya.
Masamang titig ang ibinigay nito sa kanya. Muntik na ang perlas. Madiing sagot nito na napalakas pa. Natigilan ang inay nito at itinuon sa kanila ang atensyon. May problema ba? Takang tanong nito sa kanilang dalawa. Wala inay. Kasi nabalitaan ko, grabe ang mga mangingisda ngayon. Kulang na lang pati perlas sa karagatan ay ubusin. Palusot nito bago tinapakan ng paa niya. Napadaing siya ngunit hindi na siya nagpahalata sa ina ni Maloy. Sumenya si Maloy na sundan siya na magpaalam ito na lalabas lang muna. Walang pagdadalawang isip na sumunod naman siya. Lumayo sila sa bahay bago siya nito hinarap. Ikaw na lalaki ka. Hinalikan mo ko kagabi. Nanlaki ang mata niya. Hindi ko maalala, sobrang lasing kasi ako. Pasensya ka na kung nagawa ko yun. Nakapagsalita ka pa nga so ibig sabihin may ulirat ka pa. Well, wala naman talaga siyang maalala. Pero for sure, ayaw lang aminin ni Maloy pero nag-enjoy ito sa halik niya. Bakit? Nabitin ka ba kaya ka nagre-reklamo? I told you, lasing ako. Pagpasensyahan mo na lang. First time ko yun no? Kainis, napunta pa sa isang estranghero. Estranghero? Estranghero pa pala siya para sa dalaga. Halos lagpas 1 linggo na siya sa probinsya kasama ito sa iisang bubong. Tapos estranghero? Gusto yatang matawa ni Damon. Dapat sa magiging asawa ko to ibibigay Bulong pa nito na narinig naman niya. Maoy kapag lasing ka kaya mag-iingat ka sa kilos mo. Pasalamat ka maunawain ako. Pero sa susunod na gawin mo ulit yun, sisigaw na ako. Sorry. Aminadong mali siya sa nagawa niya. Pero good kisser ka pala. Sabi na nga ba't pinutol siya ni Maloy. Hindi syempre nirate ko lang pero dapat sa kasintahan mo yun gagawin. Wag sa kung sino-sino. Kailangan ba GF o asawa? Sounds new to me. Kahit sino kasi hinahalikan ko Sila mismo lumalapit. Mayabang na sabi pa niya na ikinairap naman ni Maloy. Ang yabang mo, kinabahan ka siguro kaya puro hangin ka na naman. Naiiling nitong sabi. Aayain na sana niya si Damon na bumalik na sa bahay nila nang bigla namang may sumulpot. Hi! Bago ka dito? Nakita na kita last time Nahiya lang akong lumapit. Pasimpleng napairap si Maloy kay Taylor. Anak ito ng kapitan nila dito sa barangay. Ganito talaga ito kapag may gwapo. Naaamoy agad tapos makikipagkaibigan kunwari. Pero taro bang pakay? Nanlalamon ng buo yan, ingat ka. Bulong niya kay Damon. I don't care, I'm not interested. Walang emosyong saad naman ni Damon nang harapin si Taylor. Makikipagkilala lang sana. Anak pala ako ng barangay captain dito. If may problema ka, pwede kang... Pinutol ito ni Damon. I don't need another friend. May mga kaibigan na ako. Suplado ka pala no? Una na ako sa bahay. Sabat naman ni Maloy. Naiirita siya sa kaartihan ni Taylor at sa pagiging makulit. Kilala niya si Taylor. Hindi ito titigil hanggat hindi natitikman si Damon. Natigilan siya sa paglalakad nang malapit na siya sa kanila dahil hindi pa pala sumunod si Damon. Hindi daw interesado pero nakipag-usap pa rin. Naiiling na tanong niya sa sarili habang tanaw ang dalawa na nag-uusap pa rin. Pumapalakpak na naman ang pempem ni Taylor malamang. Maganda naman kasi si Taylor. Hindi siya magtataka kung papatulan ito ni Damon. Si Damon, luto na ang almusal, tawagin mo na. Utos ng inay niya. Napabuntong hininga siya bago lumabas. Balak sana niyang sigawan si Damon nang makita niyang wala na ang dalawa. Saan nagpunta ang mga yun? Pinatulan talaga ni Damon. Bakit ba nakakainis ang araw na to? Sari-sari ang kanyang emosyon. Naiinis na hindi niya maintindihan. Napakababaero pala ng lalaking yun. Hindi na siya magtataka kung bakit siya nito hinalikan. Malamang talagang pakay nito ay mambabae at nais pa siya nitong idamay. Pahalik-halik pa. Inis niyang sambit habang nasa silid. Tapos na silang mag-almusal at nagpaalam na ang ina niyang tutungo na sa bukid. Siya na lang ang natira sa bahay tapos wala pa ang babaerong yun. Nadagit na rin ni Taylor. Sinariwa niya ang halik ni Damon. Hindi mawala sa isipan niya ang maingat nitong paghalik. Tapos ito nandun kay Taylor na parang wala lang. Normal lang dito na makipaghalikan sa kung sino-sino. Buisit. Parang timang si Maloy na naiinis habang kinakausap ang sarili niya sa isipan niya lamang.
Don't worry, if may kailangan ka pa, nandito lang ako. Masaya ako na makatulong. Agad siyang dumungaw sa bintana nang marinig ang maarting boses ni Taylor. Agad siyang lumabas upang labasin ang dalawa. San ka naman galing, Aber? Pumamewang pa siya. Bakit tinatanong mo? GF ka ba niya? Sabat ni Taylor. Taylor, hindi ikaw ang kausap ko kaya wag kang sawsawera. Pagtataray niya dito bago bumaling kay Damon. Alam mo naman na bawal kang lumabas, di ba? Nagpa-load lang naman ako, sagot ni Damon. Bakit ba? Sinamahan ko lang naman si Damon ah. Bakit? Pwede naman kitang samahan ah. Bakit ayaw mo kong kasama? So ngayon ayaw mo na kasi nandyan na si Taylor. Eh di wow! Galit na sabi niya bago tinalikuran ng mga ito. Bakit galit na galit ka? Kinalabit siya ni Damon. Ngunit ayaw niya itong pansinin kaya deadma lang siya kahit na anong tawag nito sa kanya. Ayaw mo talaga akong pansinin? Hindi pa rin siya kumibo. Siguro nagsiselos ka kay Taylor no? Natatawang tanong nito. Magselos ka talaga at maganda siya't hindi ba doy? But I don't like her attitude. Mas lalong sumama ang loob ni Maloy. Ganyan naman kayo mga lalaki eh. Maganda at sexy ang nais. Tapos, gagawa ng kasalanan sa'yo na parang wala lang. Normal lang sa'yo na mga halik? Pues sa akin sobrang big deal nun. Dahil hindi ako babaeng basta nalang makukuha o ligaw kanto. Iba akong pinalaki na magulang ko. Sige, maganda nga siya. Pero kailangan bang ipamukha mo sa akin? Napaawang ang labi ni Damon nang makita siyang lumuluha. Hey, I didn't mean to hurt you. Nagjo-joke lang naman ako. Akala ko sasakyan mo eh. Unique ka in your own way. You're special, Maloy. Simple ka na badoy, but that's fine. Importante naman kung paano ka makitungo. Bawi ni Damon sa mga sinabi. Pangit yata ng araw mo. Takang tanong pa nito. Sinong gaganda ang araw kung ninakawan ka ng halik ng isang babaero? Kainis. Sobrang normal sa'yo pero sa akin hindi ko makalimutan. Maoy kang buwisit ka. Pumasok na siya sa silid niya at malakas itong sinarado. Napahilamos si Damon sa muka gamit ang palad. Grabe pala ang galit ni Maloy sa kanya. Naniwala pa talaga to na wala lang sa kanya ang halik. Natawa siya bago napailing. Sa ginagawa niya, naisip niyang nasasaktan niya na pala ito. Naalala na naman talaga niya ang ginawa niya kay Maloy. Matapos lang sabihin nito na hinalikan niya nga ito, ay agad na bumalik ang alaala niya ng sandaling yun. Nasa ulirat pa siya nang halikan niya si Maloy. Sadyang ayaw niya lang aminin. At ngayon, nagalit na ito. Bakit ba pakiramdam ni Damon nakulong na siya sa dalaga? Hindi na niya magawa ang pinakapakay niya. Nagdadalawang isip siyang sabihin. Para kasing nagugustuhan niya na dito sa probinsya. At oras na masabi niya, tapos na ang lahat. Ipaprocess na ang naging kasal at maghihintay na lamang ng approval. At hindi na niya makikita pa ang kapatid at mga magulang nito na naging mabuti sa kanya. Agad niyang tinawagan ng kaibigan niyang si Brian. May update na? Excited nitong bungad. Walang update. Gusto ko lang magtanong kung paano bang manuyo ng babae. What the? Seryoso? Never mind. I'll try to figure out how. No, don't hang up bro. Give her flowers or chocolates or anything na gusto niya na makakapagpawala sa galit niya. But bago yan, sino muna ang babaeng? Hindi niya na ito pinatapos dahil pinatay niya na ang tawag. Kaagad siyang lumabas upang bumili ng mga sinabi ni Brian. Ilang sandali pa, nakabalik na siya. Kinatok niya si Maloy ngunit wala itong sagot. Hey, I bought something for you. Hindi mo ko makukuha sa ganyan mo. Chocolate and foods with flowers. Ilang segundo lang, bumukas na ang pinto. Hindi ako marupok. Ayoko lang na tumanggi sa grasya. Wika pa nito bago kinuha ang iniaabot niya. Galit ka pa ba? Ewan, siguro. Gusto mo bang mamasyal? Alok niya pa rito. Nagdadalawang isip si Maloy, ngunit pumayag din ito sa alok niya. Sa dalampasigan ba ulit? Well, doon naman maganda ang tanawin at solo lang nila kaya makakausap niya ng masinsinan si Maloy. Siguro nga, oras na para makausap niya ito patungkol sa kasal nila. Ngunit wala siyang balak na magbigay pressure sa dalaga. Sa isip nga niya, kung ayaw nitong magpa-anald, igagalang niya iyon. Masarap? Nakangiting tanong niya habang pinagmamasdan itong kainin
ang mga bigay niya. Oo, salamat. Kahit paano, bawas na ang kasalanan mo. Nga pala, kamusta ba ang pinapakay mo dito? Galaw-galaw uy, gusto mo ba na dito ka na lang? Natatawa pa nitong tanong. Right now, I don't have a plan to live here. Masaya dito pero naisip kong kailangan ko ng galawin ng baso. Seryoso siyang nakatitig kay Maloy. Sinabi kong ikaw ang pakay ko, right? Totoo yun. Walang nagbago doon. Ngunit may nadagdag lang. Bakit ba kasi ako? Sabi ngang wala kang mapapala sa akin kasi itong perlas ko kahit lumutin na to, sa akin lang to. Maloy, hindi tayo basta nalasing lang at nagising na magkatabi na. Bago yun marami pang nangyari. Huy, wala namang nangyari sa atin yung halik lang kagabi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Just listen to me first, okay? Nandito ako't hinanap ka dahil kailangan nating ayusin ang kasal natin. Kailangan nating magpa-annulled. Asawa kita sa papel. Legit na mayor ang nagkasal sa atin at isa siya sa aking kaibigan. Ngunit wala akong planong i-pressure ka dahil ayokong umalis pa dito sa... Isang malakas na sampal ang iginawad ni Maloy sa kanya. Ibig sabihin, yan ang pakay mo na pinatagal mo pa? Ano bang akala nyo sa kasal? Trip lang? Sisirain mo pa ang buhay ko. Sisirain pa ng mga hambog mong kaibigan. Lumuluha ito sa galit. Kaya pala nagtitiis ka. Kaya nagpakitang tao ka sa amin ng pamilya ko kasi ang laki ng atraso nyo. Tapos bandang huli, obligasyon ko pang makipagtulungan sa'yo para linisin ang katangahan ng mga kaibigan mo. Sana sinabi mo na agad para hindi ako umasa na nandito ka dahil sa may kailangan ka lang. Kundi nandito ka dahil gusto mo talaga kaming makasama at nagsusori ka sa naidulot ng mga baliw mong kaibigan sa buhay natin. Umasa pa akong iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Sabihin mo nga, Damon, totoo ba ang mga pinakita mo? O ginawa mo lang yun para mapalapit sa akin para wala na akong kawala pag sinabi mo ng pakay mo? Mali ang ginawa nila kaya nandito ko para ayusin, Maloy. Hindi ko rin naman ginusto to pero nandito na. Ngunit Maloy, totoo ang pinakita ko. Ito ang dahilan kung bakit ayokong sabihin. Ayoko magalit ka. Ayokong umalis. Nakulong na ako sa'yo. Nakulong na ako dito. Ikaw ang nagkulong sa sarili mo, Damon. Ngayon kung ipipilit mo na dahil sa akin, sige Damon, malaya ka na. Bumalik ka na sa dati mong buhay. Ano man ang kailangan para maayos ang lecheng annulment na yan, sabihin mo na lang, handa kong gawin para maputol ng dahilan kung bakit ka nandito. Tigilan mo na ang pagkuha sa loob namin, Damon. Dumiretso ka na sana sa pakay mo. Iniwan na siya ni Maloy at masamang-masama ang loob nito na umalis. Lumuluhang umuwi si Maloy. Dumiretso na agad siya sa kanyang silid at doon ay malakas na umiyak. Buwisit na lalaking yun. Malakas niyang sigaw habang umiiyak. Hey, I don't want to leave, Maloy. I'm not leaving you like this. Rinig niya ang boses ni Damon sa labas ng silid niya. Bakit ba ang kulit nito? Ikinasal sila dahil lang sa kalokohan ng mga kaibigan nito. At ngayon nakuha na nito ang pakay nito at nasabi na sa kanya, bakit ayaw pa nitong umalis? Mas lalo lamang siyang nasasaktan sa ginagawa nito. Umasa na nga siya. Mas pahihirapan pa siya lalo. Wala man lang awa si Damon. Umalis ka na lang. Nauunawaan ko na hindi mo rin naman kasalanan dahil lasing ka. Sabi mo nga lasing tayong dalawa. Pero ang ikinagagalit ko ay yung pagpapatagal mo sa pakay mo. Pinaaasa mo lang ang pamilya ko. Maging ako, Damon, pinaasa mo ko na kaya ka na natili dito dahil totoong nais mo na kaming makasama. Pero mali ako. Mali ako dahil ang katotohanan, nais mo lang kuhanin ang loob namin. Upang sa gayon magawa mo talaga ang kailangan mo. I'm sorry, Maloy. I really didn't mean to hurt you. Gusto kong magpaliwanag muna kaya sana makinig ka naman muna, pwede ba? Mali ang ginawa ng mga kaibigan ko. Nadawit ka pa sa lokohan nila, pasensya ka na. But I'm here, Maloy. I'm here para ayusin sana ang annulment para sa kasal natin. Dahil alam kong magdudulot ito ng malaking gulo sa atin. And here we are on that situation. Ngunit sa tagal ng pamamalagi ko dito, may mga bagay nang nagbago, Maloy. Maniwala ka man o hindi, napakaraming bagay na nagbago't maging ako. Maging ako, Maloy. Wala nang kontrol sa pangyayaring yun. For now, I'll let you rest and think of it. But I'm telling you that I'm not leaving you. Umalis ka na lang. Mas makabubuti pa yun.
Wala akong balak na alamin ang sinasabi mong yan. Galit ako, Damon. Galit na galit ako sa mga oras na to. Bakit sa dami ng lalaki sa'yo pa ako nagtiwala? Trip lang naman sa inyo ang buhay ko, tiyo ng paniniwalaan ko. Napabuntong hininga si Damon. Mahina siyang napamura. Sana pala, hindi na lang niya inamin kung ganito lang din ang mangyayari. Ayos na eh. Ayos na sana sila. Masaya na sana siyang nandito sa poder ng dalaga. He found the peace na matagal niya nang gustong maramdaman. Payapa ang buhay dito sa probinsya na unay inaayawan niya. Tahimik lang si Damon hanggang sa dumating na ang mga magulang ni Maloy. Masaya ang mga ito dahil nakahuli daw ng tikling si Amang at masarap daw iyong ulamin, lalo na daw sa pulutan. Ngunit wala siyang gana. Mabigat ang pakiramdam ni Damon dahil galit sa kanya si Maloy. Ayos ka lang kuya? Tanong ni Tutoy nang mapansin siyang kanina pa walang imik. Oo naman, nagbigay siya dito ng ngiti. Si ate mo ba lumabas na? Ayaw pong lumabas eh. Parang galing po sa iyak si ate. Magapo kasi ang mata nang makita ko kanina. Pumasok po kasi ako para sana ayain siya dahil paborito niya ang tikling. Nag-aalala po sila inay dahil ito ang unang beses na tumanggi siya sa pagkain, lalo na sa paborito niyang tikling. Napabuntong hininga pa si Tutoy. Nadagdagan lamang ang bigat ng dinadala ni Damon. Tutoy, may nagawa akong malaking kasalanan kay ate Maloy mo. Sana mapatawad niya ako. Ayokong umalis na masama ang loob niya sa akin. Hindi ako matatahimik. Po, bakit naman po kayo nag-away ni ate? At Kuya Damon, aalis ka na ba? Sana wag naman po muna. Malulungkot po kasi kami nila amang at inay. Palagay ko'y maging si ate Maloy malulungkot din. Sa tingin niya ay hindi dahil galit ito sa kanya. Nais nitong umalis na nga siya eh. Pasok na tayo Kuya Damon, baka po tapos nang magluto ang inay. Aya ni Tutoy sa kanya, ngunit wala talaga siyang gana. Nais niyang maglakad-lakad muna. Sige na, pumasok ka na. Susunod na ako maya-maya. Lalakad-lakad na muna ako dito. Hindi naman ako magtatagal. Sama na lang po ako. Kamot sa batok si Tutoy na sumunod sa kanya. Hinayaan naman niya ito. Natigilan lang sila ni Tutoy nang sumulpot si Pekto kasama ang dalawa nitong alagad. Napataas ang kilay niya bago sinuri ang mga ito na may mga pamalo pang dala. Toy, pag sinabi kong tumakbo ka na, takbo na ha. Wala akong pagsasabihan ito. Hindi nila ako kaya, huwag kang mag-alala. Saglit ko lang ililigpit ang dalawa kaya mauna ka na sa bahay. Mahigpit niyang bilin. Natatakot man, sinunod naman siya nito. Mabilis itong kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay. Habang siya naman, sinugod na ng dalawa. Nagawa naman niyang makipagrambulan, ngunit nakaligtaan niya na may hawak nga din palang pamalo si Pekto. Nagulat na lang siya't napadaing nang may humampas mula sa likod niya. Nakangisi si Pekto nang kanyang makita, ngunit hilo na kasi siya at naramdaman na ang dugo na umaagos mula sa nahampas na bahagi banda sa kanyang ulo. Sinabi ko naman iba akong gumanti at dahil pakailamero kang tao ka, ikaw ang babalikan namin. At mga hataw pa sana ito ng palo nang may marinig siyang boses. Magbabayad ka, Pekto! Rinig niyang sigaw ni Amang. Kumaripas na ng takbo ang mga ito habang si Amang at si Tutoy agad na lumapit sa kanya. Iho, may tama ka. Nag-aalala si Amang nang siya'y alalayan. Hindi naman ho siguro ko mapapano sa hampas na... Natigilan siya nang bumagsak. Naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid. Tila ba nawawala na siya ng ulirat. Damon, gising. Gumising ka lang, parating na ang ambulansya. Boses ito ni Maloy. Luhaan ito at natulo pa nga ang sipon. Kung hindi man ako makakaligtas ngayon pa lang, sasabihin ko na Maloy. Hindi ka naman at baduy sa paningin ko. Mahal kita. Mahal na kita. Ito ang huling salitang nabitiwan niya bago nawalan ng malay. Habang dinadala si Damon sa hospital ng ambulansya, ay hindi niya ito iniwan kahit pawala itong malay. Hindi man ito alam na nasa tabi siya nito ay ayos lamang. Basta masiguro niya na magiging maayos ang kalagayan ni Damon. Hindi niya matiis na makitang nasa hindi mabuting kalagayan ng binata. Hindi kaya ng puso niya dahil para itong pinipigas sa mga oras na ito. Walang humpay ang pagtulo ng kanyang luha habang hawak ang kamay ni Damon. Bakit ba kasi nakipaglaban ka pa sa baliw na yun? Sabi ko naman sa'yo na umiwas ka na sa gulo. Sana umuwi ka na lang talaga.
di sana hindi ka na napahamak pa. Hindi na sana ako nag-aalala ng ganito. Lumakas ang iyak ni Maloy. Damon, gumising ka na. Ma'am, tawag ng medic sa kanya upang pakalmahin siya. Ngunit paano siyang kakalma ngayong biglang nag-agaw buhay si Damon? Kaagad itong nirevive dahil nawawala na ang tibok ng puso. Mas grabe ang naging iyak niya habang nakikitang nire-revive si Damon. Damon, gising. Kapag iniwan mo ko ng ganito, hindi na kita mapapatawad. Biglang bumalik ang tibok ng puso ni Damon. Ngunit gaya kanina, wala pa rin itong malay. Kahit papaano, nakahinga ng maluwag si Maloy. Niyakap niya ang binata at agad na hinagkan sa forehead. Kapag nagising ka na, pakikinggan na kita basta gumising ka na, Damon. Pababayaan kitang magpaliwanag. Uunawain ko lahat ng sasabihin mo, pangako. Naniniwala akong mahal mo ko dahil ganun din ako sa'yo. Nahulog na ako sa'yo kaya ako nagagalit ng sobra. Sobrang nasaktan lang ako, Damon. Pero mahal kita. Mahal na rin kita. Nakarating sa magulang ni Damon ang nangyari, maging sa mga kaibigan nito at agad silang nagsipunta sa probinsya. Upang mas mapabilis ang biyahe, nag-helicopter na ang magulang ni Damon, maging ang mga kaibigan nito dahil rush ang situation. Nagulat na lamang si Maloy nang may babaeng pumasok sa kwarto kung saan nagpapahinga si Damon. Wala pa rin itong malay simula kagabi, ngunit hindi naman ito dineklarang comatose. Ayon sa doktor, magigising din daw ito. My son, lumuluha ang liganting babae. Sumulyap ito sa kanya. Ano bang nangyari? Bakit nandito ang anak ko? At bakit siya napahamak? Mahinahon ang boses nito nang magtanong kahit na lumuluha. Na-hospital siya dahil kay Pekto po. Sa ngayon po, pinaghahanap na si Pekto at ang mga kasama niya sa pangbubugbog kay Damon. Patungkol naman po sa dahilan ng pagpunta niya dito. Sa tingin ko, si Damon at mga kaibigan lang niyang makakapagpaliwanag. Brian, Arthur, Danny, may gusto ba kayong ipaliwanag? Bumaling sa tatlo ang ina ni Damon. Ito ba ang mga kaibigan ni Damon na tinutukoy nito? Gusto sana niyang magalit sa mga ito, ngunit may gagawa na yata nito para sa kanya. Tita, hindi naman po namin inaasahan na ganito ang kalalabasan. We're just having fun, and then suddenly, he picked that girl po at pinakasalan niya that night. Si Arthur ang nagkasal sa kanila at agad na inasikaso ang pag-register ng kasal. Pinigilan naman po namin siya pero sobrang lasing ni Damon that night. Pati si Maloy lasing din po. Biruan lang naman ho sana na nauwi sa totoong kasal. Paliwanag ni Brian. Tita, mali po kami. Hindi dapat namin sineryoso o sinuportahan ng taong lasing. Sabat ni Danny. I'll take the consequences towards my action. What I did was so wrong. Mas ako dapat ang parusahan dahil ako ang nagkasal sa dalawa. Pumunta dito si Damon upang ayusin sana ang sitwasyon at upang ipaalam kay Maloy na kasal sila. Annulment ang habol ni Damon. Ngunit nagulat na lang po kami na nagtagal na siya at ayaw din niyang magbigay ng update sa amin. Paliwanag din ni Arthur. Mga immature ba kayo? What you all did was wrong. Sinira ninyo ang mga buhay nila. Pinahamak ninyo ang anak ko. Ginulo ninyo ang buhay ng babaeng ito. Dapat lang naman na mag-guilty kayo. And be thankful na kaibigan kayo ni Damon. Dahil kung ako lang ang tatanungin, kakasuhan ko talaga kayong tatlo. Galit na sabi ng ina ni Damon. Hindi man lang ba kayo magsasorry sa naperwisyo ninyo? Nakataas ang kilay na tanong pa nito. Pasensya na, Maloy. We're very sorry for what... Tama na. Tapos naman na wala na tayong magagawa pa. Sa susunod, ingatan na lang ang mga magiging actions. Maayos naman kami ni Damon. Pasensya na dahil kasalanan ko din na napahamak siya. Pasensya na po, ma'am. Baling niya sa ina nito. No, iha. Kami ang dapat humingi ng tawad. For sure, may reason ng anak ko kung bakit ayaw pa niyang umuwi. Kahit alam mo na ang totoo. Let's wait his side. Lagot pa rin kayong tatlo sa akin. Bumaling ito sa tatlo. Nagising si Damon bandang hapon. Nasilayan niya si Maloy na nakadukdok sa gilid niya habang mahimbing ang tulog. Sa dalaga lang siya nakatingin at nakatutok ang atensyon, dahilan para hindi niya mapansin na nandoon din pala ang tatlong maloko niyang mga kaibigan. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng dalaga. Napakaganda mo talaga, Maloy. Sambit niya. Sabi na nga ba't hindi mo ko matitiis eh. I love you so.
Naputo lang sasabihin niya nang mapasulyap sa tatlo na halos malaglag ang panga sa sobrang gulat sa nasaksihan nila. Namutla siya sa hiya bago inayos ang kanyang sarili. "Kanina pa kayo?" Utal na tanong niya. "Kaninang-kanina pa bro, and we saw everything. Bro, are you for real? Nag-I love you ka sa babaeng yan?" Gulat na gulat si Brian. "What is happening?" Segunda ni Danny. "Kaya naman pala walang update kasi tinutuon na ang pagiging asawa." Panunukso pa ni Arthur. "Bakit ba kayo nandito?" Inis niyang tanong ngunit mahinahon pa rin dahil baka biglang magising si Maloy. "Dahil nag-aalala kami." Biglang sumulpot ang kanyang ina. Nagising si Maloy sa narinig niyang usapan. Nakita niya ang ina ni Damon at si Damon nagising na pala. Kaagad siyang umiti. "Kamusta ka? Hindi mo man ako ginising agad." Sambit niya bago hinawakan ang kamay nito. "Pasaway kang lalaki ka." Bulong pa niya nang maalala na sisermonan nga pala niya ito. "Mahimbing kasi ang tulog mo at ayaw naman kitang istorbohin. Sabi nila iyak ka ng iyak kagabi pa." Sagot ni Damon. "Magpahinga ka lang iha, wala namang problema." Natignan naman agad siya ng doktor. Stable na ang lagay niya at kapag nakarecover na siya mga ilang araw lang, maaari na siyang lumabas. Paliwanag naman ng ina ni Damon. "Salamat naman pala kung ganun." Natutuwa siyang malaman na maayos na ang pasaway na si Damon. "Pinag-uusapan namin ni Mami kung ano bang nangyari. And don't worry Maloy, naipaliwanag ko na sa kanila. Wala kayong kasalanan sa nangyari sa akin. Si Pekto ang dapat na managot. Ayon sa nagbalita sa amin, nakausap nila Brian ay nahuli na ang mga ito at hawak na ng pulisya." Paliwanag naman ni Damon sa kanya. Tumango lang siya. "Sa labas na muna ako upang makapag-usap kayo ng maayos." Paalam naman ng ina ni Damon. Ngumiti siya habang inihahatid ito ng tingin. Ilang sandali pa paglabas nito, agad na yumakap si Damon sa kanya. "Galit ka pa ba sa akin? Hindi mo pa din ba ako mapapatawad sa mga nangyari?" Malungkot na boses ni Damon. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Nangako siya na kapag nagising na ito, pakikinggan at uunawain niya ang side nito. At ngayon, handa na siyang pakinggan si Damon. "Ipaliwanag mo na." "Wala sa plano na magtagal ako sa lugar na ito. Hindi ko nga akalain na titira ako sa iisang bubong kasama ka at ang pamilya mo. But still I did. Hindi ako makahanap ng tiyempo nung una at sinakyan na lang muna ang sinabi mo. Pero nung nakahanap naman ako ng tiyempo, nagdadalawang isip na ako Maloy. I don't know why until I realized na nakulong na pala ako sa'yo. Dahil natatakot na akong iwan ka. Natatakot ako masaktan ka at magalit sa akin dahil sa ang dahilan lang naman na pananatili ko ay ang annulment na gusto kong ipaliwanag sa'yo. Ayoko masira yung nabuo nating magandang samahan. Mas hindi ko kaya na pati magulang mo magalit sa akin, kaya hindi ko sinabi agad. Yun ang dahilan ko kung bakit mas tumagal pa. At sorry kung naramdaman mong pinapaasa kita, kahit na hindi naman talaga yun ang intensyon ko. Hindi kita pinapaasa dahil totoo lahat ng nararamdaman ko at ginagawa para sa inyo. Mahal na mahal kasi kita Maloy. Mahal na kita. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na wag na tayong mag-annulment kasi mahal na kita at handa na ako manindigan. Ipaglalaban ko ang nararamdaman kong to. Ngunit nagalit ka sa akin at gusto mo na akong bumalik sa dati kong buhay. Kung saan wala ka. Hindi ko kaya Maloy. Hindi ko kayang mawala ka." Ito ang mahabang paliwanag at confession ni Damon sa kanya. Hindi makapaniwala si Maloy sa mga narinig niya. Hindi nga niya alam kung anong dapat niyang maging reaksyon. Gusto niyang matuwa, ngunit naiinis din siya sa sarili niya. Bakit ba hindi mo na niya ito pakinggan? Sinaktan lang din niya si Damon sa ginawa niya. "Natakot kasi ako, nasaktan lang ako." "Sorry Damon." Naiiyak niyang sagot habang nakayuko. Dahil hindi niya ito magawang tignan ng diretsyo, sobrang nahihiya siya. Masuyong hinaplos ni Damon ang kanyang pisngi. "Hindi ako galit. Hindi ko kayang magalit sa iyo Maloy. At nauunawaan ko ang reaksyon mo ng araw na yun. Kahit sino naman ay masasaktan. Valid ang nararamdaman mo, wag mong ikahiya yun. Ako dapat ang mahiya dahil kami ng mga kaibigan ko ang may kasalanan. Ngunit ngayon, binabawi ko na ang mga nasabi ko dahil para sa akin. Tadhana ang nagtakda. Naniniwala ako na pinagtagpo talaga tayo Maloy. I'm not leaving you. At naipaliwanag ko na rin naman kay Mommy at Daddy na dito na ako for good.
Nais kitang makasama na may simpleng buhay lang. Handa akong bitiwan lahat, Maloy, para lang sa'yo. Para lang maging maayos ang relasyon na bubuuin natin. Mahal mo naman ako, di ba? Mahal din naman kita, Maloy. Gusto ko sanang ituloy natin ang buhay natin bilang mag-asawa. At nais kitang pakasalan sa pangalawang pagkakataon sa maayos na paraan. Nagyakap sila ni Damon. Inabutan silang ganito ng magulang niya, kaya nagulat ang mga ito. Kaagad din naman silang naghiwalay ng yakap at hindi makapagsalitang pareho. Hindi pa naman malabo ang mata ko. Totoo ba ang nakita ko? Maloy, ikaw ang magpaliwanag. Seryoso ang amang niya. Amang, ano po kasi mahabang kwento. Paikliin mo. Amang, wala pong kasalanan si Maloy. Ako po ang dapat sisihin. Kasal na po kami ni Maloy, sa Manila pa lang po. Huwag po ninyo siyang sermonan. Ako na lang po, Amang, dahil kasalanan ko po lahat ito. Pati po ang pagsisinungaling ay aakuin ko na po. Matapang na paliwanag ni Damon. Hinawakan ni Maloy ang kamay nito habang ang amang at inay niya talagang hindi makapaniwalang kasal na sila. Kaya naman, mas ipinaliwanag ni Damon ang lahat upang maunawaan nila. Grabe naman ang tuwa ni Tutoy dahil magiging bayaw na raw niya ang idolo niyang si Damon. Paano na? Kung hindi naman pala sadyay, kailangang ayusin ang papel upang mapawalang bisa ang kasal. Amang, hindi na po kailangan dahil nakahanda na po akong panindigan ng pagiging asawa kay Maloy. Mahal ko po siya, Amang. Hindi mapigilang kiligin ni Maloy habang pinaglalaban siya ni Damon. Ikaw na bata ka? Hindi ka man lang nagsabi. Bulong ng inay niya nang ito ay lumapit. Kurutin ko ang singit mo eh. Inay, biglaan lang naman ho. Hindi ho sana ganito, nag-iba lang ang ihip ng hangin. Sino ho ba ako para tanggihan ng gwapo kong asawa? Kinikilig niya pang wika. Ilang araw lang, nakarecover na si Damon at pinayagan na itong makauwi. Ngunit kailangan pa rin itong magpahinga kahit pa nakalabas na sa ospital. Kaya naman si Maloy, todo bantay sa makulit na si Damon. Mas naipaliwanag rin ng maayos ang talagang dahilan na naunawaan naman ng pamilya ni Maloy. Nagalit lang ang mga ito ng slight lang naman dahil daw sa pagsisinungaling niya sa mga ito. Ngunit galit magulang lang naman yun. Sa ngayon ay nasa bahay pa rin nila si Damon habang ang ina nito ay umuwi na muna dahil kailangan daw nitong mag-ayos para sa pinaplano nilang kasal. Hindi na ito makapaghintay kaya hindi na rin naman nila ito pinigilan. Habang ang mga kaibigan ni Damon, nagpaalam na rin at nakahingi na rin naman ng tawad sa kanyang mga magulang. Wala naman na kay Maloy ang nangyari at tinanggap na niyang baka nga tadhana lang talaga nila na magtagpo sa ganoong paraan. Wala na rin namang galit dahil maganda ang kinalabasan ng nangyari. Ngayon ay tinutuunan nila ang pagiging mag-asawa. Hindi naman sila nagmamadali, ngunit ayaw rin naman nila na magsama na walang formal na kasal. Araw pa ang lumipas. Masaya naman dahil tuluyan nang gumaling si Damon. Hinihintay na lamang nila ang magulang ni Damon upang magkausap na ng masinsinan tungkol sa mga magiging tema ng kasal, mga invitations at kung saan ba ito gaganapin. Sa side ni Maloy ay nais nilang simple, ngunit si Damon mismo ang nagpresenta na maging garbo ang kasal dahil hindi siya makakapayag na simple lang ang kasal na ibibigay nito sa kanya. Wala namang kontra sa nais nito at si Damon na rin naman ang gagastos. Bukas ay parating ang magulang ni Damon kaya't naisipan niyang isama si Damon upang mamili ng maaaring iluto. Pinigilan naman siya nito at sinabing hindi na dapat siya mag-abala pa. Pero gusto nga niya masaya siyang ipagluto ang mga magulang nito. Sa palengke ay namili sila ng mga gulay at nagpatabi na rin ng karne para bukas. Sariwang karne ang pinakiusap niya na bukas niya kukuhanin dahil wala naman silang ref. Sakto nga daw na may magkakatay ng baka. Matapos mamili sa palengke, lumakad na sila para umuwi na dahil hindi naman kalayuan ang palengke sa kanilang bahay. Nasalubong nila si Taylor na nakapustura pa na animoy may parting pupuntahan. Damon! Masiglang nilapitan nito ang kanyang asawa. Balak sana nitong yakapin si Damon nang umiwas si Damon at hinawakan ng kamay niya. Sa loob-loob ni Maloy, kilig na naman siya. Sa pinakita kasi ni Damon, para bang pinagmamalaki nito na siya ang babaeng gusto ni Damon dahil siya ang asawa nito. Umiba ang aura ni Taylor at napataas ang kilay.
Gusto ko lang naman sanang magpasama sa'yo sa bayan. Sabi kasi ni Daddy. Pinutol siya ni Damon. Sa loob-loob ni Maloy, nais pa nitong dagitin ng taong ayaw namang magpadagit. Wala itong pag-asa sa asawa niya dahil siya ang mahal ni Damon. Taylor, I'm married. Sa katunayan nga ikakasal ulit kami sa mas malaking simbahan dito sa lugar ninyo. And don't worry, cause you're invited. Punta ka. Nakangiting wika ni Damon. Nagulat si Taylor. Wait, what? Kasal ka na sa hampas lupang yan? Damon, mas maganda naman ako sa babaeng yan ah. Mayaman din kami, kaya bagay na bagay naman tayong dalawa. Bakit ba siya pa rin ang pinili mo? Don't worry, approve naman ang divorce dito sa Pinas. Hindi na mahirap ang makipaghiwalay. May pera naman tayo. Kinukumbinsi pa ni Taylor ang kanyang asawa. Naiinis siya dahil napakadesperada nito. Ngunit nagtitimpi pa rin siya upang hindi na maging gulo. Hanggat kaya niya ipinipilit niya ang kanyang sarili na magtimpi. Shut up, Taylor. Umalis ka na nga sa daraanan namin. Nonsense lang namang makipag-usap sa'yo. Sinabi ko na, si Maloy ang mahal ko. Asawa ko ang pipiliin ko ano man ang mangyari. So stop flirting and chasing married couple. Ngumiti siya bago tinitigan si Taylor. Sorry, pero ako ang wagi today and forever, Taylor. Kumindat pa siya dito upang asarin lalo. Napairap na lamang ito sa inis bago padabog na umalis. Natawa na lamang sila ni Damon bago nagpatuloy na sa paglalakad pa uwi sa kanila. Dinatnan nila ang magulang niyang abala sa pagluluto ng pananghalian. Kaagad niyang ibinaba ang pinamili at tinulungan ng ina sa paggayak ng mga sangkap ng gulay. Nag-date ba kayong dalawa? Nga pala anak, mag-asawa na kayo. Di, nagtatabi na kayo. Siguro ay pumupuslit ka sa tuwing gabi, no? Inay naman, ano namang akala mo sa akin? Easy to get? Hindi pa ho kami nagtatabi ni Damon. Inirerespeto niya po ako't ganun din ako. Sa honeymoon ko pa ho ibibigay ang sarili, Nay. Regalo ko sa kanya. Mahina lang naman ang kanilang usapan. Proud ang inay niya sa kanya. Sabi na nga ba't tama ang palaki namin sa iyong bata ka? Kilala kita anak. Naniniwala ako na hindi mo ibibigay ang sarili mo basta't kung kani-kanino lang. Masaya silang nag-usap ng ina niya patungkol sa buhay may asawa at kung gaano kasaya at kahirap kapag pumasok na siya sa buhay pag-aasawa at may anak na. Ngunit kahit naman daw mahirap, nakagabay pa rin ang mga magulang nila sa kanila. Samantalang si Damon naman ay kinausap ang mga kaibigan at ang mga magulang niya upang ihanda ang proposal niya kay Maloy. Nais niya itong isabay bukas bago ang pag-uusap sa kasal. Gusto niyang maging formal sa lahat. Nais niyang iparanas kay Maloy ang mga bagay na deserve nito. Inisip niya kung paano ba magiging unique ang kanyang proposal. Kaya naman maging magulang nito, kinausap nila na sa outing na lang niya ito gagawin. Napag-usapan na kasi nang magdadagat silang lahat at doon na rin mag-uusap-usap. Napangiti siya sa kalokohang pumasok sa kanyang isipan. Dumating ang magulang ni Damon at sumabay na itong magtungo sa dagat kasama ang mga magulang ng asawa niyang si Maloy. Naiwan siya kasama ang mga kaibigan niya dahil may kaunting naging problema sa naging paghahanda nila. Nauna na si Maloy kasama naman ang magulang niya kaya ang naiwan na lang sa bahay ay si Tutoy at ang mga kaibigan niya kasama siya. Kanina pa sila naghahanap ng singsing na nakaligtaan niya kung saan niya ba nailagay. Bro, seryoso ba? Napaka-ulyanin mo naman, tsaka paanong nawala? Sabi ni Tutoy, halos ayaw mo na daw alisin sa katawan mo ang singsing. Naiiling si Danny habang tinutulungan siyang maghanap. Ganon din naman sila Brian at Arthur na nakikihanap na rin. Napabuntong hininga siya bago na upo. Buisit, san ko ba kasi nailagay yun? Tanong rin niya sa kanyang isipan. Baka nasa itlog mo, try nating i-check. Pangasar pa ni Arthur na inirapan niya lamang. Sa drawer ba na-check mo na? Sa toilet or sa pocket mo? Si Brian naman ang nagtanong. Ito po ba? Tanong ni Tutoy nang may kinuha ito mula sa couch. Mukhang kagabi pa ito nandito kuya, nahulog po yata. Takang tanong ni Tutoy habang napapailing. Yun naman pala kala ba naman namin mapipending na ang proposal? Natatawa si Brian. Next time, baka anniversary ang makalimutan mo. Patay ka talaga pag yun ang nakalimutan mo. Hindi na ako makakalimot.
Sagot niya bago inaya na ang mga ito upang sumunod na sa mga ito. Nakarating naman sila agad, maaliwalas ang kalangitan at sila lang ang tao dahil sa liblib na parte ang kanilang pwesto. Magsuswimming lang kami, paalam niya kay Maloy. Malakas ang alon, ingat ha. Hinagkan pa siya ni Maloy sa labi bago muling itinuon ang atensyon sa iniihaw nito kasama ang kanyang mami. Napasulyap pa sila sa dalawa na tila ba ang saya ng kwentuhan. Patapos na sa pag-iihaw si Maloy nang biglang may sumigaw mula sa mga kaibigan ni Damon. Sa una hindi pa niya masyadong maintindihan, ngunit nang makita niyang bit-bit ng mga ito si Damon, tsaka pa lamang niya na gets ang sinasabi nito na nalunod si Damon. Kaagad siyang tumakbo upang sumalubong. Nagulat na rin ang mga magulang nila at agad nagsilapitan. Alalang-alala sila habang si Damon ay sinisimula ng i-CPR ni Danny. Mabilis na umagos sa mga luha ni Maloy. Ano bang nangyari? Sinabi kong malakas ang alon. Hirap man sa pagsasalita, pinilit na lakasan ni Maloy ang loob niya. Pinalitan niya si Danny sa isinasagawang CPR. Damon ano ba? Hindi na nakakatuwa to. Ngayon mo pa ba ako iiwan kung kailang inaayos na ang kasal natin? Damon gumising ka na. Nakaligtas ka nga kay Pekto. Dito ka naman mawawala ng ganun na lang. Napahagulgol na si Maloy. Parang matutuluyan yata ako sa ginagawa mong pagdiin sa akin. Natatawang wika ni Damon bago ito naupo. Sa gulat niya ay nasuntok niya ito habang patuloy pa rin ang pag-iyak. Sorry, napaiyak ba kita? Pero kasi alam nilang lahat ang planong to. Nakangiti lang si Damon habang nagpapaliwanag. Lumuhod dito sa harapan niya at may inilabas na singsing. Maloy, hindi na ako makapaghintay na maikasal tayo ulit ng mas maayos at mas bongga. Ngunit bago mangyari yun, gusto kong formal na hingi ng matamis mong oo sa harap ng mga magulang natin. Kaya ngayon, nandito ako nakaluhod sa harapan mo. Gusto kong ayain kang magpakasal, Maloy. Gusto kitang maging asawa. Kaya pwede bang pakasalan mo ko? Maaari bang ikaw ang maging ina ng mabubuo nating mga anak? Ito ang mga tanong ni Damon sa kanya. Walang paglagyan ng ligayang nararamdaman at nararanasan ni Maloy. Ngunit kahit naman hindi na itanong ni Damon, ay oo palagi ang magiging sagot niya. Dahil si Damon lang naman ang lalaking nais niyang makasama sa habang buhay. At nais na pakasalan ng paulit-ulit. Oo naman, ikaw lang naman ang nais kong pakasalan. Ikaw lang, wala nang iba. Mahal kita, Damon, at maging ako. Hindi na ako makapaghintay na muling maikasal sa'yo. Sagot niya bago inilahad ang kanyang kamay. Agad na isinuot ni Damon ang singsing sa kanya. Niyakap siya nito pagtayo nito at masayang ipinagmalaki sa mga magulang nila na tagumpay ito sa plano. Matapos lang ang moment na naganap, dumako naman sila sa pag-uusap patungkol sa mga kailangan sa kasal at kung ilang bisita ba ang gusto nilang imbitahin. Nakikinig lang sila dahil nagkakasundo naman ang mga magulang nila. 1 buwan ang naibigay na takda upang maisaayos sa mga kailangan sa kasal. Kasabay na rin daw kasi nito ang pag-aayos naman ng bahay nila malapit lang sa tirahan nila ng kanyang pamilya. Ayaw kasi niyang maging malayo sa ama't ina. Kaya nakakahiyaman, nakiusap siya kay Damon. Ngunit wala naman daw problema dito dahil handa nitong iwan lahat para sa kanya. Natanggap na din naman ito ng magulang ni Damon kaya't wala nang problema. Ilang araw na lang ikakasal na tayo. Naputo lang malalim na iniisip ni Maloy at pagbabalik tanaw sa mga nangyari nang bigla na lamang siyang tabihan ni Damon. Napangiti siya bago ito hinarap. Excited na ako, Damon. Maging sila inay at amang, hindi na makapaghintay na makita kung lumakad ng nakagawn patungo sa taong makakasama ko habang ako ay nabubuhay. Sagot niya bago hinaplos ang mukha ng asawa. Pangakong gagampanan ko ng maayos at buong puso ang pagiging asawa ko sa iyo, Damon. Hindi tayo mag-aaway at kung may pagkakataon man na hindi nagkakaintindihan, agad natin iyong maaayos dahil malaki ang tiwala at pagmamahal natin sa isa't isa. Hindi kita bibigyan ng dahilan para magalit ka o magsimula ng away natin. Maloy, magiging mabuting ama't asawa ko at paniguradong marami tayong mabubuo. Depende kung gusto mo. Ayaw kong pilitin ka sa mga bagay na ayaw mo, Maloy. Ikaw ang magdadala at katawan mo yan kaya sa'yo ko pinapaubaya ang desisyon. Mahal kita.
Nakangiting wika pa ni Damon bago siya hinagkan. Ang sarap lang sa pakiramdam na nauunawaan na nila ni Damon ang isa't isa. Sa palagay niya wala nang hadlang at kung may tumutol man, hindi sila nito mapipigilan dahil mananaig ang pag-ibig nila ni Damon. Mabilis lang ang paglipas ng mga araw. Ito na si Maloy sa araw na nakatakda para sa kanilang kasal. Inaayos na ng organizer na kinuha nila ang mga bisita at nakahanda na rin ang lahat. Siya na lamang at ang hudyat ang pinakahihintay. Habang nasa silid pa ng pinaghihintayan, kabado siya ngunit pinangako niya sa sariling hindi siya iiyak dahil dapat masaya lang sila sa araw na ito. Wala dapat umiiyak dahil huhulas lamang ang kanyang make-up. Tinawag na siya ng assistant para sa pagtulong sa kanya dahil may kahabaan ng gown niya. Inalalayan siya nito patungo sa front door ng simbahan. Ilang segundo lang, narinig na niya ang napili nilang music para sa kanilang team song. Bumukas ang pinto at madahan siyang lumakad. Nakita niya ang napakaraming bisita. Maging ang pamilya ni Damon, masayang masaya habang sinusubaybayan siya ng tingin. Ama nga pala niya ang maghahatid sa kanya kay Damon. Tahimik lang ito habang kasabay niyang lumalakad. Ayaw nitong magsalita. Pakiramdam niya, nagpipigil ito sa pag-iyak. Kaya't napangiti na lamang siya bago bumulong. Mahal kita, Amang. Salamat po ng marami. Hindi po ako mawawala sa tabi ninyo kahit po may asawa na ako. Ito ang ipinapangako niya sa kanyang mga magulang. Naihatid siya nito kay Damon at bago ito bumalik sa pwesto nito kasama ang inay niya, ay may sinabi muna ito kay Damon na nakapagpaluha talaga sa kanya. Ibinili nito na alagaan at siya ingatan at wag na wag sasaktan dahil mas triple ang sakit na nararamdaman nila kumpara sa kanya. Maging si Damon ay nanggigilid na ang luha na nangako sa kanyang amang. Sinimula ng wedding ceremony na siya ay lumuluha. Natapos ng maayos ang ceremony sa isang matamis na halik. Dumiretso sila sa venue kung saan gaganapin naman ang celebration. Imbitado ang mga kababaryo nila at may padisko pa sila. Dahil sa probinsya ganito na ang nakasanayan. Maraming bisita at may pasayaw pa upang lahat ay masiyahan. Sinabitan din sila ng pera ng mga tao nang magsayaw sila ni Damon. Natatawa nga siya dahil takang-taka si Damon. Ngunit nasiyahan rin naman ito. Hindi pa tapos ang celebration, inaya na siya ni Damon na magpahinga dahil nakikita na siya nito na pagod at inaantok na. Inalalay na siya nito patungo sa silid. Hindi na nga niya magawang magpalit pero mabuti na lang at inasikaso siya ni Damon. Pahinga ka na. Kahit antok na antok, pinilit niyang magmulat upang magpasalamat sa kanyang asawa. Salamat. Mahal kita, Damon. Mahal din kita at hindi mo kailangang magpasalamat dahil obligasyon kong alagaan ka. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya nang maramdaman ang yakap ng asawa. Nagising ang diwa niya at talaga namang nakaramdam siya ng sensasyon. Sa ibang lugar pa sana ang honeymoon nila. Ngunit ayaw na ni Maloy na patagalin pa. Hindi naman rinig sa kwarto ang ingay sa labas dahil naka-soundproof ito. Kaya naman hindi na siya nagsalita at siya na ang unang humalik sa kanyang asawa. Sinabayan naman siya ni Damon na sabik rin naman. Hinding-hindi siya magsisisi na kay Damon niya isusuko ang kanyang sarili dahil pati ang puso niya ay isinuko niya na kay Damon.